Diyan, sa likod. So tawagin na natin sila isa-isa, tinumpo tayo sa likod at ating silang i-welcome. Maro grande. Lol. Atin umpisahan kay Adol Villamonte ng AMB Raptor Game Farm. Adol Villamonte. Next, ang Kappa City Brothers ng Candy Game Farm. Sina Gian, Clive, at Clyde. Lo, idol ako. Idol. Lo. Sunod natin si Dodong Ino ng RGLN Game Farm. RJLN. Next, Engineer Ami Lauron, Chai Chai Game Farm. Lo. Magandang score nito ng World Slasher. Next, si Gerald Garcia ng Gegar and Sons Game Farm. Dari dun, dari mo idol dun. Sunod natin si Marvin Aragon ng Marvirich Game Farm. Hindi nakarating. Bukas pa. Wala si Marvin Aragon. Wala ba yun? At sunod naman natin si Patrick Joe Patbel Belocura ng Patbel Patbel. Game Farm. Ang galis ka kugi na. Uy, lami. Ano kami noon? Susunod natin ay mga national endorsers ng LDI. Isahan natin kay Mr. Henry Yap ng HGY Game Farm. Henrya. Dito ng pamilyang yung hinihintay para patuloy namin kayong magabayan. Upload na. Next natin, si Michael Andrew Patong Ledesma ng Red Wings BL Patong Game Ledesma. Farm. Shout out. Ayun, shout out. Shout out din. Ito idol, Sunod naman, endorser ka. si Raymond Burgos ng PBRB Game Farm. Ang action Ganun na. Otherwise, Ang last. next natin is Renen PJ Lacson ng Ren, CZ Boss Game Ren. Farm. Sunod naman, si Junjun Lacson ng RSL and Sons Idol. Game Farm. Don Lacson. Next, si Rafi Rapapa Yulo ng Rapapa Game Farm. Superstar. Last but not the least, ang Reina Narueda ang recently nag-champion sa World Slasher Cup. Si Vina Osang de la Cruz ng Gold Quest Champions Game Farm. GP Sinis. National endorsers natin. Sa Bohol na ikakugi, sa Bohol. Sa Bohol. Ay, oh, Sa siyempre. Bohol, Bohol. Seminar. Bukas, abangan nyo to ha. Oh, wala. Sa Bohol ha, Bohol. Bukas, kita-kita tayo. Yawan GP Samurai. Kung sino po magtatanong, pwede na po kayo mag-isa magtanong. Pwede po ninyo
magbigay pa ng tanong, tapos pwede kayong pumili kung sino sa ating mga endorsers ang gusto ninyo sumagot sa inyong mga katanungan. Check. Sir Donong Inong sa Leyte, Capacity Brothers sa Cebu, Sir Adolfo Villamonte ng Camarines Norte. Ano yun yung national endorsers natin? Si Sir Henry Yap from Palawan, si Sir Patong, Michael Andrew Rilisma from Bacolod, Sir Raymond Burgos, Sabing Farm, Daming Farm eh. Laguna, may Antipolo, may Paranaque, Sir Junjun Lacson ng Bacolod, Ma'am Osang de la Cruz ng Cavite na. Ngayon yung Farm Cavite. Sir Rafi Yulo ng Bacolod at saka si Sir Renren Lacson ng Bacolod. So ngayon, sino yung may katanungan o gustong itanong, paki-pinpoint lang yung endorsers o endorser na gusto nating tanungin para malaman natin o di kaya masagot ang inyong katanungan. 1,000 ang diet bukas. Libre 1,000. 5. Oo. Isa mo, alin na. Sige. Mamaya, punta kayo kay Lucrante. Yung pangalan, yung picture, selfie kayo. Nalibre kayo, ha? Sir, anong tanong mo? Para kanino? Para kay Idol Rapidly. Pero hindi naman tungkol sa yung masabi ko lang, anong nasabi nyo sa sinasabi na 80% yung manok, yung tari, 20% lang yung manok, yung conditioning pala. Anong masabi natin doon, sir? Pare, kuha ka ng manok mo doon sa mga yung manok Tagalog. Laban tayo. Lugruan, hati parati. Laban sa manok ko. No, na maayos na manok. Tapos ipatari mo kung sino nagsabi sa kanya na ganyan. Tingnan natin kung sino mananalo. So, yun lang yung rason dyan. So, hindi totoo yun. Tanatari lang talaga. No? So hindi totoo yun, sir, na Hindi yan totoo. Para sa akin baka para sa kanya tama yun, pero para sa akin hindi yun tama. okay po, sir. Salamat. Boss, pakikuha kay Lucrante. Lucrante. Yung pangalan mo, pakikuha yung Lucrante. Boss, yung pangalan mo. Ang taya, matanahan. Lista yung pangalan mo para bukas libre ka. Next, sir, para kanino yung tanong natin? Ay gabi, ang tanong ko para to kay Ma'am Osang kasi pinipoloso to kasi babae. Ayan. Ma'am, kasi ngayon, panahon ngayon, tag-init, tag-tuyot, so stressful sa mga manok. Tulad ko, backyard breeder, may mga manok ako na dry feeds lang pinapakain ko. Ngayon, hindi na nila inuubos. So ano magandang alipyo kung para sa kanila na patuloy yung healthy nila na ano. Una kuya, kailangan nagpupurga kayo. Pupurgahin nyo yung mga manok nyo. And then, kung alam mo naman, alam na po natin na napakainit ng panahon. Kung as much as possible, please, huwag nyo na hong bigyan ng dry feeding. Kasi alam nyo na hong mainit, bibigyan nyo pa. Sa amin ho, nagbababad po kami. Yung mga grains namin, binababad namin for 2 hours. 2 hours na nakababad yun. And then, tsaka lang ho namin yung tinitimlahan. Lagyan namin ng pellet or kung ano ba man ang i-add bago namin ipatuka sa manok. Ang pagpapatuka ng dry feeding, pag medyo malamig ang panahon, like sa amin kasi sa may bundok, nalipat na kasi ako ng Cavite, so bundok yun, mahangin, malamig. At least, sometimes pwede, yung mga binibigyan namin ngayon ng dry feeding kasi yung mga pinapalugo naman namin yung nasa bandang taas.
So, sa management yung ma'am, para klaro, pag mainit ang panahon, nag-adjust din kayo. Yes, of course. Of course. Thank you. Idol ko talaga. Sir, bayan na ako. Totoo ba pag gumamit ka sa asawa mo, pagtari ka, malas ba? Yan, ganun ng mga kaibigan ko. Huwag kang gagamit sa asawa mo, baka matalo bukas. Ako na yung bisa sa'yo? Okay, sir, okay. Nakaya may mga idol na nasabong at nagduhay asawa? Ang yun na sila di malasa, kaya kayo ang asawa ko sa ragbog. Thank you, boss. Thank you. Pagkakin sa sir. Para kay Sir Patbil. Hoy, boss Patel. Sir, isa lang ako para sir, backyard builder. Explain ko sir na during preparation, dinispar ko yung manok ko, gumagalaw naman, magaling. Nakita ko, at masasabi ko sa sarili ko na hindi ito matatalo. Pero pagdating sa Roida, iba ang galaw. Bakit kaya? Ano kaya nangyari? Huwag mo ilagay sa utak mo yung hindi matatalo. Dahil posible po lahat, kahit magaling, posible po matatalo pa rin. Pero yung hindi siya nagpe-perform dun sa during laban, kahit sa akin, nangyayari po yung ganon. Sa lahat naman po na nagsasabog, nangyayari yung ganon. May mga panahon na ganon. So ako, pag ganon yung nangyayari sa akin, tinatry ko i-troubleshoot. So yung ibang manok, pag yung sinasabi kong tinotroubleshoot, yung manok nag-hold na yung moisture. Sa lahat ng handler na naglalaban like travel, kahit hindi man travel, yun yung pinaka-problema naming lahat. Yung nagpipigil sa tubig sa katawan. Pag na-feel yan na nagda-dry na yung mainit yung katawan niya, so yung tubig, pinipigilan niya, ayaw niya ilabas. Like, ayaw niya tumae, parang gano'n. So, gawan mo ng paraan kung paano mo mag-cooperate yung manok mo na magtahi siya ng gano'n during laban. Kasi pag nalabas na yung tubig, like na tinatawag natin na parang umiihi siya, doon, maabot mo yung hinahanap mo na cutting. Yan yung tawag doon. So, yung ginagawa ko noon, pinapatahay ko lang ng matagal. Tapos pinapalamigan ko sa aircon. Thank you, sir. Thank you. Patbil. Yes. Sir, naman sila gamit sa pagtari, sir ba? Tagalog na lang sir para di ba? Ay, kasi lagi gamit tari, kaya usamid ba? Kung saan na, gamit, kaya dyan, muhait mo siya. Yung bato. Yes, sir. Kasi yung tare, pag pinahasa nyo dun sa, yung tawag nun, pinumunyol, meron yung hapay, yung tawag sa amin. So, kailangan mo yan bawasan. Para hindi siya yung talas ng tare, hindi yung magkaskas-kaskas. So, kailangan nyo yan siyang ihasa doon ng konti, kahit lang kung ganon, tapos balakta kayo. So, gamit din siya. Oo. Gamit siya talaga, sir. Iyay. Sir Juan. Sa Pfizer, gusto ko tanongin sa defense. Anong sekreto mo sa German? Lalo na sa Drug 5? Actually, sekreto lang is kung saan tayo ngayon ay siya namang program na ginamit sa Chai Chai Game Farm. So, napalo lang sa conditioning natin na 21 days yung Chai Chai. So, yun lang. Lahat ng mga ingredients, yung gamot na nakaprogram sa ADI, yun lang talaga. Makita natin kung kailan gumamit si Chai Chai Game Farm ng NDI, saka naman siya nakilala. Hindi lang sa Karka o hindi sa Cebu,
at saka nakita natin last word slasher. So, alagang tunay, lucky nito yan. Based in my opinion, Pakikinsa mo na. Sir Rafiolo, Sige. do you, sa iyo sir, ano po yung pipiliin nyo? Gameness or strength? Sa pagmamanok lang, I mean, for conditioning. Actually, when you say gameness, nandun na yun yung strength na tinatawag natin. No? Pag sinabi mong gameness, hanggang sa huling hininga niya, lalaban siya. So, ibig sabihin, nandun yung gameness niya. So, pag individual talaga kung gusto mo isa-isahin natin, kailangan siya magmamanok, kailangan nandun lahat ng qualifications. No? Paano natin yung gameness actually nasa bloodline din po yan. So, ang gameness, lahat naman ng manok siguro ngayon na kahit sa mga backyard na sinasabi natin, dahil sa mga expo na to, lahat naman tayo siguro bihirang-bihira na yung tumatakbo. So, halos sa atin ngayon may gameness na rin. So, makatulong din po dyan sa mga gameness tsaka sa tibay ng manok natin, yung kinakailangan lahat ng factor sa pagmamanok nandun yun. Pagpalaki, healthy sila dapat, paghahanda hanggang sa sabungan. So, para sa akin, hindi kailangan mamili ng isa lang. Kailangan nandun yung dalawang yun. May follow-up question ko. Kasi sa amin, marami kaming mga backyard breeder nito. Sa iba sa amin, naniniwala sa kaliskis. At saka meron talaga kaming kaliskis na parang ayaw namin. Yung tinatawag na buhayahan, yung may biyak sa unang kaliskis. Naniniwala ka ba dyan? Actually, sa totoo lang sa buong Pilipinas, yung sa alam ko, sa tagal ko na sa pagmamanok, yung Cebu talaga, yung talagang grabe maniwala. Pinakamarami maniwala sa kaliskis. Yung totoo yan. Meron kami mga kilala, halos mga kami taga Bacolod dati, may mga taga Cebu na malakas. Kumusta? Bumibili sa amin yan, ayaw ko lang sabihin yung pangalan dito. Actually, hindi na siya masyado active ngayon. Dati, pag mamili yan siya sa farm, turo ko sa kanya pare, dahil magkaibigan na tayo. Dito ka mamili, lahat ng magaling andyan, lahat ng winner ko nandyan. Papiliin ko, ayaw. Sa dami yan. Ikot siya. Doon sa mga bulok-bulok, doon kumukuha. Yun pala yung mga kaliskis, yung mga sinasabi. Actually, hindi ko alam yung mga 3.30 na yan, mga kung ano. Hindi ko alam yan. No? Nung namili, siyempre, ang mahal na presyo, gusto doon kumuha, di ayaw ko pa, mahal na presyo, yun doon mumurahin na dapat, pero yun yung gusto niya, binambayaran ng mas mahal. After 1 year, bumabalik, ayaw nang kumuha ng kaliskis, doon na siya gusto kumuha sa winner. No, sabi ko sa kanya, pare, kung naniniwala ka sa kaliskis na yan, punta ka sa 45 days, lahat ng kaliskis na doon, maglabanan ulit tayo. Tingnan natin kung may manalo siyo ni isa. Diba? Huwag tayong maniwala sa kaliskis. Ako ang isang sabongero, breeder sabongero na hindi po ako naniniwala sa kaliskis, hindi po ako naniniwala sa mga ritual. Na huwag kumain ng editing na itlog, bilog, huwag kumain ng manok sa araw na laban, hindi po ako naniniwala doon. Pagbukas ng 3x3, dapat pabundok o paano yan, lahat na lang. Kung maniwala po tayo sa ganon, kung lahat sundin mo, hindi na tayo makakilos. No? So talaga hindi po ako naniniwala. Ba't nananalo pa naman? Diba? So, pero nasa atin yan, kung ano paniwala nyo, sundin nyo lang. No? Wala. Pero tulad din na rin dati, naalala ko, grabe dito sa mga ritual. Ayaw dito dati kumain ng mga itlog, mga manok. One time, I don't know, correct me if I'm wrong, naglaban kayo sa big time sa Kabangkalan o Dumaguete. Nakakain sila ng manok sa labas, nagkain under niya. Kasama yata sila Junjun. Ngayon, nakakain na rin lang sila, sabi nila, ang tao niya, sabi niya, sige, kain na lang tayo kasi nakakain na yung isa. Kumain sila. Ngayon, nag-champion. Kumain sila ng bawal na manok. Ngayon, sunod nila na laban, gusto na nila ulit kumain na naman ng manok. So, di ba? Diba? So yun yung mga paniniwala natin na nakakatawa pag sa pagmamanok. Yung mga kaliskis, mga pamahingin, mga ganun. Good evening ma'am.
Gusto ko lang madagdagan yung alaman ko tungkol doon sa 20 days conditioning ba. Ano bang talaga ang maganda yung ilang percent ba ng grains at saka pellets yung gamit niyo, ma'am? Okay. Sa amin po, sa Gold Quest Champions Game Farm, hindi po kami 21 days or 20 days. Kami po ay eksaktong 1 buwan. Bago po namin ilaban ang manok, kailangan 1 buwan po yan na nakahanda sa kondisyon. Now, dati po, kasi depende po noon yung ginagawa namin, dati 60-40. Pero right now, for ilang taon na rin po to, 50-50 na po kami. 50 grains, 50 ng pellets. Ganun po. Okay po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you so much. Maayong gabi sa inyong tanan. Thank you, thank you. Oh, wala si Sero. Okay, ma'am, dahil. Bado, bado. Bado, ikaw sa bado. Makakinsaw na, ma'am. Ma'am, paano namin mapanatili yung kahit backyard lang na yung mga yung lalaki at babae na yung inahin at yung rooster ay palaging yung inahin ba na maging malusog sa pangingitlog. Kaya yung kung minsan may mga itlog ngunit walang laman o walang sinilya. Yun ang problema namin dahil kung minsan yung babae ay yung inahin ay kulang yung walang laman. Ma'am, yung inahin ninyo, subukan po lang ninyo. Subukan nyo po kasi maganda po ang ating Vita Egg. Meron po ang LDI na Vita Egg. Bigyan nyo po ang inyong inahin. At make sure lamang po na ang ating tatsaw, ang ating rooster, at saka yung ating inahin, pareho po silang healthy. Pareho silang healthy. Importante po yun. Subukan niyo po yung Vita Egg, mura lang naman po yun. May mga sachet po sila. Para ho, maganda ang ilalabas na itlog ng inahin. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, ma'am. Kinsa palain. Tagay t-shirts, ma'am. T-shirt for sample. Bado na. Sir, come sir. Next, nyata ko sir. Welcome sir. Biar sir. Kaya para kay Sir Rapi sa ano Sige, idol ka Cebu pala masarap. idol ko idol. Sir, yung ano ko sana sir, tatanong ko, kung may bacterial flushing sa manok, gusto ko sana malaman kung may bacterial flushing din sa yard or sa mga barn or sa mga brooder pens after gamitin. Kung ano ba maganda gamitin na pang-disinfectant para mawala yung mga tirang bakterya para sa yung coming ng mga sisiyo, healthy pa rin sila or sa mga yung mga bacterials na mga panilitin healthy, ano ba may recommend mo na pang-disinfectant sa tag-init at sa tag-ulan baka may pang-disinfectant? Okay sir, yung tanong po natin dyan, hindi po bacterial flushing yung tawag doon, kundi mag-disinfect. So gamitan natin ng disinfectant. Yung isang, mas maganda talaga yung farm natin, mas bagong lugar parati na hindi ginagamit, mas maganda. Pero sa totoo lang, meron na pong isang farm, napakatagal na, mga 20 years na yun pa rin yung range ko. Napakaganda pa rin hanggang ngayon ng sisiyo. Anong ginagawa ko po doon? No? Every year, pagkatapos ko ng breeding, kinukuha ko mga 2 to 3 inch sa barn. Kung ilagay yung sisiyo, 2 weeks before, nag-spray pa ako ng disinfectant. Palibot yan hanggang sa labas. Lahat ng dingding hanggang yung loob ng bubong ng barn. Pinispray ko po yan yung parang, anong tawag dyan, yung parang napsak. No? Spray natin. Tapos, 3 days before ko ilagay ulit yung sisiyo, nagsispray po ulit ako niyan. So, kinakailangan natin yan para lahat ng mga bakterya mamamatay. Gusto ko rin malaman sana sir kung mayroon sana yung LDI, baka may sister company sila na may recommend na disinfectant or produkto nila para sa ganyan. Actually, ang LDI Meron yan sa sister company. Yung pangalan Glutaside. Glutaside. Sister company ng LDI yan. Sir, thank you so much. Yung tanong mo,
pinapapasagutin ko. Okay, sige, okay lang bro. Kasi siya may sigaw daw siya eh. Okay. Hindi actually, pinakamaganda talaga, kahit konti yung manok mo, mas maganda talaga magbakuna kayo. No, lalo-lalo na hindi kung mga kinukuha niyo yung mga parent stock niyo sa mga ibang breeder, kasi yung mga breeders na kinukunan po natin, lahat po kami nagbabakuna. So madadala din po yan sa mga sisiw nila. So, alam ko naman na iba sa atin, pag let's say mga 20, 30 lang yung sisiw, medyo mahal na yung bakuna, di ba? Yung isa kasi hindi mo yan maubos, 1,000 dose po yan. Pero yung mga LDI, pagdating sa breeding season, I don't know sa Cebu, pero I think from time to time yung LDI nagtutulong yan palugar-lugar, no? May schedule yan sila sa isang store. Nag-a-announce yan sila na maglibre bakuna sa mga lugar nila. So, minsan-minsan, kung taga saan po kayo, magtanong kayo sa mga quality supply ninyo na may LDI, kung that time, kung may mga libreng bakuna po sila. Pero kung wala man, kasi hindi naman yan nila magawa na every week talaga, mga neighbors po ninyo, mga tabi niyo, ambag-ambag kayo. No, magbili ng bakuna. Napaka-importante yan. Kahit yung basic bakuna na lang yung gagamitin ninyo. Kahit yung gumburo na lang, Lasota, tsaka Fallpax. Kahit yung tatlo na lang yun, napaka-importante kasi yun. Tanong mo to ay para kay Sir Raymond Burgos. Uy, Boss Raymond. Idol. Sir, tanong ko lang ba, after breeding, pag may mag-breed ako, tapos after mag-breeding ko, ilang months ba kayo after gamitin yung bullets at saka yung broadcast ko, sir? Pag ilang months or... Ilang months bago mo ulit pwedeng gamitin. Yes po, sir. Normally naman, pagkatapos natin gamitin yung mga broadcasts natin, no? Ngayon, naglulugod yan eh. Di ba? May mga pullets tayo. Normally, sa akin kasi ako, sagad na yung 2 months, 2 to 2.5 months. Yung mga pullets, normally yan 2 to 2.5 months maglulugod yan. So syempre, ang after nila maglugod, makikita mo naman pagkasariwa na ulit ang balahibo nila. Pwede mo na ulit gamitin yan. Normally, no, yung mga January born natin ng mga pullets, no, yan yung ginagamit natin na pang early bird breeding natin. Yung mga gusto nating makuna ng October, November, middle of December na mga sisiw. After nyan, maglulugod yan. Paglugod yan, mga April yan, pwede mo na ulit gamitin yan. So, yan yung Ngayon, doon sa mga matatandang inahin naman natin, normally yan, ginagamit naman natin yan mid-December hanggang March na yan. So, after mo sila magamit, mapapansin nyo naman yan, maglulugod yan eh. Kahit ang mga broadcast nyo, nalalaglag ang mga balahibo niyan. I-cord nyo lang ulit sila, no, yung mga broadcast. Ligo, yun, tapos after mga 3 months yan, pwede na ulit yan. So, yan ang normally yung paggamit natin. Yun yung mga periods na pwede natin talaga silang isalang. Thank you, sir. Thank you. Magandang gabi po sa lahat ng mga national researchers na LDI. I was following one of the endorsers. Nakita ko kasi yung, and I was trying to apply also, incorporate ko sa practices ko sa aking mga stocks, yung paggamit ng fermented Jackie oats. So, I will be experimenting that one this year. So, my question is, kailan, if ever mayroong gumagamit ng fermented Jackie oats, kailan hindi kayo start sa cockerels and until when stop? Second question is the keeping of calcium for the stocks. Kailan and hanggang kailan stop? So, sino po sa inyo yung gumagamit ng fermented Jackie oats? Boss Raymond? Good evening, no? Sa akin kasi, ang practice ko dyan, yung mga fermented na Jackie oats, normal ginagamit ko yan after na maglugod yung mga cocks. No? Yung mga stags natin. Yung galing sila sa lugod, medyo matataba sila yan eh. So, normally dyan kami gumagamit ng mga fermented Jackie oats para ma-trim down agad. Kasi yan, mabilis
paliit ng katawan yan. No? Lalong-lalo yung may mga sapola. Yan ang pinakamagandang ihalo natin sa feeds nila para mawala yung mga sapola. Siyempre, at the same time, kailangan din ng training yan. So, normally, dun ko lang ginagamit yan eh. Pero sa mga yung ibang stage o edad ng manok, hindi ko pa talaga sila pinapractice o ginagamit. Doon ko lang talaga sila ginagamit pagka galing bagong lugod, yung mga inahin or cocks natin. How about sa ano, sir? Pagbibigay ng calcium sa mga stags on range? Pagbibigay ng calcium po. Well, actually, pagbigay ng calcium, ano yan, normally sa pinakamaganda niyan, lalo sa range, yung mga cockerels natin, binibigyan natin yan. So, normally, may mga powder form naman tayo yan. Yung mga high in calcium natin, katulad yung mga Levimin GK natin, pwede nyo ibigay din sa mga cockerels na yan. Kailan po i-stop, sir? Kailan ang stop? Yes. Sa akin, normally, pagka sinimulan ko ng mga 4 months yan, hanggang sa pag-harvest yan, meron sila. Hanggang sa dire-diretso na yan, hanggang sa paghahanda na yan. So, depende rin yan. Pero once na na-develop na nila yung mga... Kasi normally, kaya tayo nagbibigay ng calcium para ma-develop yung mga bone structures nila eh, lalong-lalo sa mga sisiw natin. So, pero once na na-develop na yan, kahit ano na lang, pagka hinahanda na lang, yun na yung mga Calvix na lang ibigay natin kahit twice a week. Yung ganun lang yan, ibigay natin. Salamat po. Panlaban sa stag at saka cocks regarding to their size sukat ng paa, sir ba? Ano ba ang magandang ilaban sa stag, sa bull stag at saka sa cock? Good evening. Good evening sa lahat. Sa stag, pag ako namili sa stag, gusto ko yung regular stations lang. Kasi pag sa stag, pag sobrang haba ng paa ng manok, mostly, pag nagkasabayan paluan yan, mostly yung mahabang paa ng manok ng stag, yun ang napipilay. Pag sa stag. Pag sa cock, ako kahit anong haba ng paa ng manok, wala problema. Importante lang, ang manok na mahaba yung paa, pag nakita yung lumalakad yung manok, parang marunong siyang lumakad. Di ba? Kasi mayroon yung manok na mahabang paa, ang pangit tingnan na lumakad eh. Hindi siya baliksado. Pero okay lang sa cock, wala problema. Basta maayos lang yung lumakad, kahit anong tangkad niya. Kapag po kanan po ang tari ng manok, sir, matatawag po ba na partida? Sir? Hindi po, sir. Ganun pa rin yan. Yung magdidiferensya lang yan kasi yung pagkabit mo ng mga kasi pagkaliwa, madali. Pero pagka ibang part na naman, yung posisyon mo, yun yung mahirap magtali. Pero ganun pa rin yun. Pareho lang yung tama nun. Sir.